Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Pinas Sabat. Oo, yan may Facebook page ay Pinas guys. Tapos paki-subscribe na lang yung ating second channel, yung Pinas Sabat YouTube channel natin, mga kababayan, para mapanood nyo po yung mga replay natin dyan. Oo, yung replay po ng ating radio show every Saturday. Mapapanood nyo po yun dyan sa ating YouTube channel. Also, mapapanood nyo rin po yun ng live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa AM Band, 738 sa AM Band. Oo, at meron din po yan sa TV, sa Channel 3, sa TV Plus, at Channel 45 to 49 sa GMA For the Box, mga kababayan. So, pakisuportahan naman po sa panonood po ng ating live stream doon, mga kababayan. Okay, game. Alam nyo, mga kababayan, naging malaking issue po over the weekend etong SOSE, or a statement of contributions and expenditures neto ni Rodante Margoleta. Dahil hindi ho ito match sa kanyang sa kanyang income, sa kanyang kayamanan po, mga kababayan, nung siya ay nagsumite ng kanyang salin. Hindi sumwak hindi pasok, guys. Oh. So naging source siya ng intriga ngayon kay Rodante Margoleta. Oo, pero may update tayo diyan today, mga kababayan. May update po today, November 10, 2025. Dito po sa kaso na yan ni Rodante Margoleta. Nagsalita na po ang COMELEC, mga kababayan. Mukhang narinig ang nag-viral na topic at narinig din ang reply o ang sagot ni Rodante Margoleta sa kanyang TV show sa Net25. Di may sagot din ngayon si COMELEC. Delikado to si Rodante Margoleta, guys. Oo. Wala siya ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Balikan ho natin yung kwento, mga kababayan, para maintindihan ho natin. Okay? Lalo-lalo na sa mga first time po manonood sa ating channel. Ang nangyari ho kasi, mga kababayan, ay ito. So, noong November 7, si Rodante Margoleta ay naintriga. Oo. Naintriga po si Rodante Margoleta. Bakit? Kasi nagsumiti po siya ng kanyang salin. At sa kanya pong salin, mga kababayan, mababasa natin na ang kanyang net worth ay umaabot ng 51.9 million or 52 million. Round up na natin. Para mas madali matandaan. 52 million pesos ang kanyang net worth. Ngayon, mga kababayan, ito po ay maliit kumpara sa kanyang ginastos sa kanyang kampanya na aabot ng 112 million pesos. Uy. Matindi. Ngayon, mga kababayan, nung una natin tinapik to, ang sabi natin, maraming pwedeng theory dyan. Pwedeng may nag-donate pero ayaw niyang isulat sa kanyang SOSE. Pwede rin na yung 51 million na kanyang net worth ngayon ay ang sukli sa kanyang pangangampanya. Okay, yan. Pwede rin na meron talagang malaking halaga ng pera si Rodante Margoleta at ang 112 million ay kanya. O lehitimong kanya, hindi nag-donate sa kanya, walang anything. Kanya talaga yan at gumasto siya ng 112 million pesos. Oo. Ngayon, mga kababayan, nagsalita po siya. Ipinilit ni Rodante Margoleta ilusot ang kanyang sarili. Oo, kung nakalimutan nyo na, ito ho yung kanyang palusot. Ipapapanood ko ho sa inyo ulit. Ito ho yung kanyang palusot, mga kababayan. Sinabi ho niya to sa kanyang radio show, sa kanyang TV show sa Net25. Viral na. So isang paraan na naman yun, binabanggit natin kanina, na lahat hahanapan ka ng Lahat butas. na ng butas. Kasi nga, inisa-isa natin mula kay Gutesa, sa Diskaya, hanggang sa kasalukuyan
may bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano ba ang nangyari? Parang nakita ko rin sa social media. Alam mo, ang nangyari, kaya pala masyadong masigasig yung bilyonaryo. Meron silang reporter, siguro ang tawag doon. Ano? Aha. Nagte-text sa akin kung pwedeng ma-interview nga, tungkol nga sa SALN, ganito, nakita po namin yung SOSE. Gusto ko sana Ang problema, pinilit kong pumunta doon sa hearing namin sa Energy. May hearing. Importante sa akin yun. Pagkatapos, very persistent siya So sir, sabi niya, maski ilang pangungusap lang, kasi po, i-air po namin ito tonight para man marinig ang panig nyo. So, hindi naman ako makalabas ng ganun kagad, ano? So, hindi ako nakasagot. Yes. Total, maaaring siguro matake up naman natin sa araw na ito. Pinili ko na lang na sa araw na ito siguro sagutin na lang natin. Ano? So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung SALN niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? May sinasabi ka kanina, excited. Ano sabi mo kanina? Ito na. 3 points na ito. Laglag na kayo rito. Paano mo naman ipapaliwanag yun? Dokumento yan, Sen. At ang nagsalita pa nito, parang imbestigahan ng ombudsman ito. Sabi. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, di ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, yung mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Ayun. Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga Ayan, mga kababayan, malinaw ha. Ang sinulat niya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na isinusumite sa COMELEC, ang sinulat niya 0, ibig sabihin walang nag-donate sa kanya. Pero dito, mga kababayan, sa kanyang video, inamin niya na meron siyang donations na tinanggap. Malinaw na bending the law, mga kababayan. Malinaw na bending the law. Oo. Tuloy natin. Reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo si baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga Kasi nakapuntos Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka Mali, ang kailangan mong igalang ay yung batas, hindi yung gusto nila. Tuloy. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos gano'n na sarili na. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang
Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka dun sa kaibigan ko. Mapipilitan ako dun sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun ka ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapain ng sauces, ano? Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, tignan mo, maski co-host mo, Rodante Marcoleta, binabasyo ka. Maski co-host mo, alam yung tama eh. Ikaw lang nagpumilit ng bending the law principle mo dyan. Oo, siya lang nagpilit-pilit eh. Nagtanong si Rodante Marcoleta, meron daw bang batas na magko-compel sa kanya na sabihin kung sino ang kanyang donors? Papakita ko sa inyo yung batas, mga kababayan. Ito yung Batas Pambansa 881 or tinatawag din nating Omnibus Election Code of the Philippines. Baba tayo. Section 107. Section 107. Ay, sana. 96. Yan. 100. Ayan. Ayan. Statement of Contributions and Expenditures. Ano nakasulat? Every candidate and treasurer of the political party shall, not later than 7 days or earlier than 10 days before the day of the election, file in duplicate with the office indicate the following section: full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Mga kababayan, ang nakasulat po dito, mandatory na magsumite ng SOSE o Statement of Contribution and Expenditures. At dapat ang SOSE mo ay full, kumpleto, true, totoo. Nung sinabi ni Rodante Marcoleta na zero yung kanyang donors, pero sa totoong buhay ay meron pala siyang mga donors, may mga nag-donate sa kanya, yun po ba ay true? Hindi po ba kasi nungalingan yun? Bakit? Kasi mga kababayan, baba ka lang ng konti, 107,
109, form and contents of the statement or yung SOSE. Ano dapat ang nakasulat? Letter A, amount of contribution. Magkano yung contribution? Kailan tinanggap? The date of receipt, and the full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Si Rodante Marcoleta naghahanap daw ng batas. Meron daw bang batas na magsasabi sa kanya na isulat yung pangalan? Hoy, Rodante Marcoleta, meron. Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881. Section 109. Ayan, nakasulat to. Yan daw dapat ang nakasulat sa SOSE. The statement shall be in writing, subscribed and sworn by the candidate or the treasurer of the party, shall be complete as of the date next preceding the date of filing, and shall set forth in detail the amount of contribution, the date of receipt, and the full name and exact address of the person from whom the contribution was received. Yari ka dito, Rodante Marcoleta. Baka ikatanggal mo to sa Senado. Perjury yan eh. Pagsisinungaling sa SOSE. It's perjury. Oo. Bakit? Sworn yan eh. It's under oath. So nagsinungaling ka sa kanyang SOSE. Oo. Ngayon, mga kababayan, dahil nagsinungaling ito, si Rodante Marcoleta sa kanyang SOSE, natunugan na ng COMELEC, mga kababayan. Ito na ngayon ang problema. Ito na ngayon. Anong sabi ng COMELEC? COMELEC Chief to check Marcoleta's SOSE. Ayan. Says law provides reporting of all poll contributions. Ayan na ang sinasabi natin, Rodante Marcoleta. Nagsalita na ang COMELEC sa iyong confession. These are my confessions. Nagsalita na ang COMELEC sa iyong confession, Rodante Marcoleta. Yung batas daw, mga kababayan, yung ating Omnibus Election Code, ang sinasabi, kailangan i-report lahat ng poll contributions or election contributions. Ano pong sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia? Under the law, all contributions in connection with the election shall be reported. Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia said this on Monday, November 10, amid Senator Rodante Marcoleta's statement that he withheld details about campaign donations in his SOSE because his contributors had asked to keep their identities confidential. Patay tayo dyan, guys. Patay ka, Rodante Marcoleta. Umabot na kay Commissioner Garcia. Marcoleta stated this in an interview on Net25, yung pinakita ko sa inyo kanina. In his SOSE, which is available in COMELEC's website, he declared 0 contributions received and spent 112 million in the May 2025 midterm polls. Yet his SALN is worth 51.96 million. Okay, so narinig na ito kanina, wag nating basahin. Napakahaba niyan. Ito na lang. When asked about this, Garcia said that they would have to check Marcoleta's SOSE. Tignan ko po muna ang submitted SOSE sa amin. Let me first review. Okay. Garcia said in a Viber message, the law provides for the reporting of all contributions unless po iba ang nature ng mga yun. Ayun na nga. Section yung binasa natin kanina, yung section 107. Ito yun. Section 107. Yan. Ito yun. Mandatory kasi talaga yan, mga kababayan. So mukhang iimbestigahan na itong si Rodante Marcoleta ng COMELEC, mga kababayan. Yun po ang sinabi nila eh. Titignan daw muna yung submitted SOSE.
Eh kung ano, kung yun na talaga yung nasa sauce niya, kung zero talaga yung donations, edi olats ngayon sa Marcoleta. Teka, tingnan nga natin. Paano bang ano ng, paano ba ma-check yung sauce? Tingnan natin. Naka-upload daw sa Comelec eh. Mhm. Tingnan natin. Kung totoo ang chismis. Tingnan natin. Aha. Elections. Okay. Plebiscite over. Okay. Ayan. Sauce. Extension to file. Okay. Mhm. Saan na dito yung ano? Sauce. Wait. Parang hindi siya naka-upload ah. Comelec reports. Tingnan natin. Parang hindi siya naka-upload. Parang hindi siya naka-upload. Anyway, it's okay. Mhm. Forms lang ang nandito. Forms lang, wala yung actual form ni Marcoleta. Wala dito. Di bale. Okay lang naman. Kasi alam naman na natin na zero yun eh. Oh, na-report na yan eh. Nabalita na yan eh. So, but anyway, mga kababayan. So, at the end of the day, mga kababayan, mukhang delikado to si Rodante Marcoleta sa Comelec, mga kababayan. Mukhang makakakuha ng penalty to si Rodante Marcoleta dahil sa kanyang pagsuway, pagsisinungaling sa kanyang sose. Sana maparusahan, no? Sana ma-disbar din. Sana may mag-file ng disbarment kay Marcoleta kasi nakakahiya naman yun para sa isang abogado, di ba? Abogado ka, tapos namimiki ka ng mga dokumento. My goodness, nakakadiri. Hindi ito first time. Meron pa yung kay Gutesa. Meron pa yung kay Diskaya. Yes. Napakahilig talaga sa peke ni Rodante Marcoleta natin. Sana maparusahan na agad-agad forthwith. Anyway, mga kababayan, agad dito na po tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you next time, guys. Bye, everyone. Take care. God bless. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?